No Chauncey Billups, no problem para sa Portland Trail Blazers matapos nga nilang talunin at tambakan ng Golden State Warriors 139-119. Kahit man maaga silang nadihado sa game, hindi pa rin naman ito naging hadlang, gayong 8 sa kanilang mga malalaro ang nakapagtala ng double-digit points na pinangunahan ni Deni Avdija na kumuha ng 26 points at si Jeremy Grant na merong 22 points. Sa isang iglap, bigla nga pong lumakas ang Blazers sa kabila ng pagkawala ng kanilang head coach. Pero kung ang mga analyst ang tatanungin, hindi rin naman nakakagulat ang nagawa na ito ng Blazers since natambakan rin naman nila ang Golden State nitong preseason na natalo at nakambakan lamang dahil puro mga batang players ang kanilang pinalaro sa fourth quarter. Subalit this time, hindi nila pinayagang makahabol pa ang Golden State kahit man nagtala dito si Stephen Curry ng 35 points. Sinigurado nila na matatambakan nila ito at maiaangat sa 1 win, 1 loss ang kanilang record sa umpisa ng regular season. Sa kabilang banda, napatunayan ngayong araw ng Los Angeles Lakers na bagamat undermanned ang kanilang lineup, kaya pa rin naman nilang manalo laban sa mas malalakas na koponan sa West katulad ng ginawa nila sa Minnesota Timberwolves. Hindi kagaya ng naging matchup noon last year sa playoffs, hindi sila nai-intimidate sa laki at physicality ng Wolves. At dahil yan sa tulong ni Marcus Smart at DeAndre Ayton na maagang pinarandam ang kanilang presensya. Silang dalawa ang nagbigay confidence kina Luka Doncic, Rui Hachimura at Austin Reeves para magkaroon ng magandang opensa. Kasabay ng impressive win, may ilang mga analysts nang nagsabi, checkmate, at nalaman na ng Lakers kung papaano talunin ng Minnesota. Ito ay ang maagang pamimisigal kina Rudy Gobert, Naz Reid at Jaden McDaniels. Kapag na-lockdown nila ang tatlong ito, magsisimula na ngang maging impatient si Edwards sa opensa ng Wolves. Magiging predictable na ang gagawing play kaya mas magiging madali para sa kanilang mga defender na sina Jared Vanderbilt at Marcus Smart na depensahan at pigilan sila. Sa kabilang banda, kung inyong ang matatandaan, marami nga sanang mga analyst nang nag-expect na maagang magdodomina ang Houston Rockets sa kanilang unang mga laro at aangat agad. Subalit isa lamang nga itong malaking akala dahil imbis na magawa nilang manalo ay sunod-sunod na nga ang kanilang talo. In fact, sa pagkabigo nila ngayong araw laban sa Detroit Pistons 115-111, meron ng 0-2 ang kanilang record sa West. Kahit anong gawin ng mga key player na magtalaman si Kevin Durant ng 37 points, hindi pa rin kaya. Kaya isang malaking katanungan ngayon, ano nga bang nangyayari ngayon sa super team ng Houston Rockets? Bagamat napakalalim ng kanilang lineup sa dami ng mga talento, hirap pa rin silang makasungkit ng panalo. Kaya assume nga ng mga analyst, kinakailangan talaga ng Rockets ng legit na point guard na manguna at magdadala ng opensa. Kung hindi nga nila magagawa, posibleng magtuloy-tuloy pa ang kanilang mga pagkatalo.